Pagka ganito ang makikita mo, talagang mapapasabi ka na lang ng daig kayo ng lola ko. At sa palagay ko nga, nasa senior na ang edad nitong sila nanay. Pero eka nga nila, age is just a number. Tuloy pa rin ang tagay. Sinabi ko naman sa inyo nung nakaraan na kapag hindi nga ako nakapag-update, dahil ngayon sa mahina ang signal dito sa probinsya. Pero ayun nga, eto na nga yung mga kaganapan nung mismong araw ng fiesta dito kila nanay at ginaganap nga yun ng hapon hanggang sa hating gabi. Kaya naman pagkaligo ko kinagabihan, nagdiretso na rin kaagad ako dito sa may covered court dahil dito nga nila ginaganap yung pinaka-celebration nila. Pero actually, umaga pa lang, meron ng pailan-ilan at nagsisimula na ang tugtugan dito sa court. Pero yung pinaka-highlight nga, nagaganap kapag gabi. First time ko nga lang maka-witness ng ganitong klase ng fiesta kung saan wala yung mga traditional na para-parada at purong sayawan lang talaga. Meron ngang mga nagsasayaw na solo lang, meron din naman yung merong mga partner, pero syempre, meron din yung parang may sariling mundo. Kung itatanong nyo naman sa akin kung bakit nasa labas lang ako ng bakod, dahil meron ngang entrance fee dito o magbabayad nga yung mga gustong pumasok at magsayaw dito sa loob. Although exempted naman ako sa bayad dahil kapag dayo nga lang pinapapasok nila ng free dito, pero saka na lang siguro, hindi kasi praktisado ang beshi nyo. Pero sa kalagitnaan ng panonood ko, dito talaga ako bumilib ng sobra at talaga namang napasabi na lang ako ng daig kayo ng lola ko. At sa palagay ko nga, nasa senior na ang edad nitong sila nanay, pero eka nga nila, age is just a number, tuloy pa rin ang tagay. Kaya siguro kahit umeedad na, makikita mong matitibay pa rin ang buto dahil kakaiba pala talaga ang vitamins nila. At wish ko lang talaga na kapag nasa ganyang edad na ako, sana kaya pa rin makipagtagayan ng beshi mo. Marami pa ngang inuman, sayawan ang naganap nung kinagabihan na to. Pero bago nga ako matulog, kumain na muna ako ng dinner. At ngayon na nga lang ulit ako nakapag-ulam ng karne dahil halos sa araw-araw talaga isda ang naluluto dito. After naman nun, sumili pa ulit ako dito sa court bago nga pumunta dun sa tinutulugan namin. At parang patapos na nga yata ang sayawan ng mga oras na to. Tapos na kinabukasan naman, pagkagising namin, diretso na rin kami dito sa poso para makapaghilamos at makapag-toothbrush na. At buhat nga nung mauwi kami dito, maaga na kaming nagigising. Mabilis din kasing sumikat ang araw dito, gawa ng nasa itaas nga kami ng bundok. At yung gising nga namin ng alas 10 sa Bulacan, alas 6 lang dito sa Bicol. Pero kahit gaano kami kaaga nagigising dito, matik na yon na basta pumunta kami dito sa bahay ng kapatid nila nanay, nakaluto na sila ng pagkain. Isda nga ulit ang ulam namin ngayon dito at hindi ko nga alam kung anong pangalan ng isda na yan, pero magbibigay ako ng ayuda sa makakapag-comment ko anong tawag dyan. Medyo ma-brown na may pagkapula yung balat niya at sobrang linamnam talaga nung pinakalaman, kaya naman nagustuhan talaga naming ulamin itong si Ivan. Pero dahil alam kong more on isda talaga yung mga uulamin namin dito, syempre, I've come prepared at nagdala ko nitong Miss D Gourmet Bagoong. Dito kasi sa Bicol, pangingisda talaga yung pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan, kaya naman alam ko na kaagad na madalas kaming mag-uulam ng isda dito. At basta ganyang klase ng ulam, mapaprito man o sinabawan, perfect na perfect ang i-partner dito sa Miss D Gourmet Bagoong. Eto yung bagoong na walang kalansa-lansa, perfect na perfect ang tipla at higit sa lahat, hindi tinipid at punong-puno talaga yung lalagyan niya. Nagpo-promo nga rin sila minsan ng buy 3 get 1 free at kung ba't nyo rin masubukan, meron akong link dyan sa comment section. Anyway, pagkatapos naman namin kumain, nagbihis na nga rin ako ng mabilisan at meron nga kaming gagawin ngayong araw. Pero bukas ko na lang siguro ulit itutuloy ang kwento dahil paubos na yung oras sa hinulog kong piso wifi dito. Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala nga lang na para lang to sa matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Ito nga pala ang PHL Best kung saan napakarami mo talagang mga laro na pwedeng pamilian pero bago yun, kakailanganin mo muna mag-register at ilalagay lang naman ang mga sumusunod na information. Once na meron ka ng account ay pwede ka na nga rin makapag-deposit dito pero paalala lang din na para lang to sa may mga extra at libangan lang din. Ang pinaka-paborito kong ilalaro dito ay itong Super Ace na alam ko namang alam na alam nyo na rin o mas kilala nga sa tawag na scatter. Sobrang dalas ko kasi talaga
ditong makatanggap ng mga free spin, lalong-lalo na kapag nakaka-combo ko. Katulad nga nito na meron ulit akong 10 free spins. Sobrang swerte lang din dahil minsan nga hindi ko na namamalayang sobrang laki pala talaga ng ibinibigay sa aking combo dito. At yan talaga ang reason kung bakit din mabilis akong makaipon. Katulad nga nito na sa 10 free spin lang sobrang laki talaga ng napanalunan ko. At syempre, pagka ganyang nabibigyan ako ng jackpot nagwi-withdraw na kaagad ako. Magbabind ka lang dito ng account para doon na nga pumasok yung panalo mo. At dahil medyo malaki talaga yung napanalunan ko, mamimigay nga ako sa mga magre-register sa link na nasa comment section ng video. Syempre, kasama ng photo proof sa baba, ilagay mo na rin yung GCash number mo dahil hindi naman manghuhula ang beshi mo. Babay na muna at salamat sa mga nanood!